para actual po makapag-only registration, makaliwanagan sila. Kasi kung mga forms po, unang-una, hindi po nila pwedeng i-encode yan sa sarili nila kasi bawal po yan. Lalabag po sila sa Data Privacy Act na kung saan hindi ka pwedeng magpasok ng any information unless ikaw ang senior or binigyan mo ng consent ng isang tao para ikaw ay i-register online. Kaya nga po kami walang binibigay na forms kasi lalabag po tayo sa batas ng Data Privacy Act. So yung binibigay po na forms marahil ang DSWD ay iba po dito sa ginagawa natin online registration. Kasi kung mag-forms po kayo, mag-fill up kayo, paano po kayo mapipicturehan? Paano po ninyo masisiguro na yung mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan ay masasagot po ng tama? Kasi dito po, tutugma yung health concern ninyo. Depende po doon sa idineklara ninyong sakit, doon sa mga gamot na iniinom ninyo, o ano ba yung estado ng inyong pangangatawan. Para kapag tinulungan po kayo, halimbawa, lumapit po kayo sa NCSC, papunta sa DOH, at nakita po ang records ninyo, at walang malinaw na sagot doon kung ano ba ang inyong kalagayan, manghuhula po ba ang DOH, paano kayo tutulungan? So mahalaga na kayo po mismo talaga ang makasagot sana kasi tinatanong po dyan ano yung gamot na i-maintain ng senior, ano po yung karamdaman, at ano po ba yung estado. Kadalasan kasi merong mga senior dumadaan sa depression, sa anxiety, so may mga psychological question din po na itinatanong. Kasi para matutukan po bawat senior kung saang anggulo po kayo talaga higit na mas matutulungan po pagdating sa inyo. Kaya po sana kung may mga kumakalat po na forms, itanong nyo lang po maigi kung para saan po talaga ang forms na ito. Kung ito ba ay kaakibat doon sa NCSC na programa. Kasi as far as I am concerned, wala pong forms na ibinibigay ang NCSC. Kaya nga po siya online para kayo po mismo masasagot po ninyo ng maigi ng actual. Bakit po natin kailangan tulungan din ng ating gobyerno? Para naman po matugunan din talaga yung tamang pangangailangan at mabigyan tayo ng tamang lunas para sa atin po. Kaya ako po, nawalan po ako ng boses ng ilang taon dahil nga po, imagine po ninyo, sa bawat barangay na binababaan po, nagpapaliwanag po ako, kinakausap po ang mga senior citizen. Mabuti na lang po, may mga katulad ninyo na willing po mag-volunteer sa akin at yung mga vloggers ko na nagpo-promote po na pwede naman itong gawin sa kanilang tahanan para mabawasan po. Kaya lang, nagkataon din po sa sobrang dami pong mga senior na gusto magpa-encode. Inaabot na po ako sa probinsya. Nakarating po ako ng Pangasinan, Batangas, sa Montalban, Rizal, sa Quezon City. Ang dami ko pa pong lugar na pupuntahan. Kaya sana po makatuwang ko kayo dito sa Maynila na maipakalat po natin itong online registration kasi ito lang po yung paraan para matulungan po natin ang mga senior citizen. Alam po ninyo bakit? Sa araw-araw po na may mga burol sa kalsada, ang kadalasan po nagiging dahilan ng kamatayan ng isang senior ay hindi nakakainom po ng gamot sa tama. O kaya naman hindi nakaka-check up. Alam po ninyo, sayang naman yung buhay ng isang senior na nakakatulong sa pamilya. Siyempre, kapag anak ka, mahal na mahal mo yung magulang mo, kahit anong mangyari, gusto mo siyang makasama. Kumbaga, nakita ko po na ganun lang kabilis, kadali yung dahilan na mawala isang senior, bakit hindi pa po natin pagtsagaan ito para naman matulungan po natin yung ibang nating kababayan. Kaya sana kung may time po kayo, pwede po kayo mag-login sa ncsc.gov.ph. Opo. Ano po nakalagay? Registration guide. Ito nga po nakakatawa po. Yes. Actually, kailan nyo po ito na-receive? Imagine po ninyo, kung kailan gumagalaw ako at ang NCSC, saka sila nagbaba ng guidance sa ganyan. Okay naman po yan. Pero dapat sana kasi, noon pa po nila talaga itinulong po na yan magampanan. Yung binibigay po ng OSCA po na guide, okay naman po yan kasi nandyan yung website.
Pero kung meron kayong mga barangay na halimbawa po mga senior na bedridden or mga senior na hindi naman lahat marunong mag-cellphone o mag-online, pwede po kayo mag-request sa amin ng owner registration. Kasi ang bala ko po, gumawa ng owner registration per zone. Kung saan po yung zona na marami pong senior ang hindi pa na-registro, bababaan po natin para matulungan po. Ito naman pong guide kasi, pwede naman yan kasi guide yan sa website dahil kayo po pwede kayong magrehistro. Pero katulad nga po ng sinabi ko, kung hindi po ninyo kaya at kami po ang magrehistro, okay po yun, yes. Kasi po lahat po ng encoders ko, dumaan po yan sa proper orientation and seminars. Lalo na po pagdating sa technical problem. Kasi alam niyo naman pag online, minsan may mga technical po yan. At least, sila po mismo properly mag-guide po kayo para hindi kayo magkamali ng pasok ng inyong pangalan. Kasi halimbawa kayo tayo, pinasok niya pangalan niyo, kampante na kayo. Aba, pag chinek yung pangalan niyo, hindi pala kayo kabilang. So, dapat po, pag nagre-rehistro kayo, i-re-recheck nyo rin kaagad kung pumasok po ang inyong pangalan talaga. Hindi po kasi kami, ang aming gawain, kapag naipasok na po ang pangalan ng senior at lahat ng questions na sagot na, sa huli po, nire-recheck namin ulit. Para to make sure lang na naipasok po ng gusto yung pangalan. Eh kaso tayo pagtamad kasi, halimbawa po, naman, ayaw ka lang i-check. Hindi asang-asa ka naman, di ba po? Ako, hindi na lang, pagdating, ay, i-claim pa ni ano ko, ay, sorry po, di kaya ka-rehistro. Eh, di ba parang, ako, actually po, ganito po ang owner registration. Ito po ay programa para sa buong Pilipinas. Lahat po ng pension na tatanggapin ninyo, kapag nakumpleto na po ang senior, dadaan na po lahat yan sa NCSC. Sila na po ang mag-guide sa ating mga senior. Kaya po kayo ay may sarili ng ahensya. Kaya bakit po may mga local government pa na nagaganyan? Kasi nga po, hindi pa kumpleto yung buong senior sa NCSC. Pero kapag nabuo na po yan tayo, ang hahawak na lang sa inyo isang ahensya na lang po. Title ng 5,000 pesos worth of health insurance. Ito pong health insurance, hindi po ito gagawin kung wala ka na sa mundo. Kung hindi, ito po ang health insurance na magbibigay gabay na matugunan ang pangangailangan sa pangangatawan at kalusugan po ng isang senior citizen. Kaya kung may online registration, para mas mapadali po ang pagtulong ng iba't ibang ahensya at madali rin po matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen. At the same time, at least po kung kayo ay nakarehistro na, kahit hindi po kayo updated sa inyong barangay or sa iba pong lugar, dito po sigurado kasama at kabilang po kayo sa benepisyo ng ating gobyerno. Ito naman po ay programa ng national program ng ating presidente na kung saan, butante ka o hindi, ang isang senior citizen po ay entitled na makatanggap ng kanyang benepisyo. Kaya ito po ang aking isinulong dito sa Maynila para malaman po ng ating mga senior citizen yung kanilang benefits at kanilang karapatan bilang isang senior. Kasi kadalasan po ng aking na-encounter yung mga senior citizen, kapag may pangangailangan po sila sa gamot o pagpapacheck up, kung tinatanong po sila, sinasabi nila sa akin, ma'am, nakakahiya ko sila mapit kung saan-saan ahensya. Kasi parang tanda ko na, baka sabihin naman, tumanda ako, tapos ganito pa ang naging sitwasyon ko. Hindi na po natin papayagan na yan po ay mangyari. Dahil ang gusto po ng ating gobyerno ay mapanatiling malusog at humaba ang buhay ng ating mga senior citizen. Effective. Kasi di po ba, hindi naman lagi po mapasok sa Paymaya. For example po, yung isang senior citizen na nakilala ko, imagine, 500 a month na 5 months na bang nila. Na-expired na yung 500 niya. Halos mag-iiyak siya kasi daw, sa tagal na niya hindi na-claim, na-expired na. Ibig sabihin, yun po kasi sa local government lang po ng proyekto. Ngayon po, ang NCSC po, kung makumpleto na po ang senior citizen na nakarehistro online, definitely, balak po nila maglabas ng iisang ID na parang ATM na rin at the same time. Kumbaga, ID po from the NCSC,
And at the same time, meron po yung barcode or para siyang parang SIM card. Di ba sa ATM meron po pang SIM card na maliit? Yun na rin po yung pang-withdraw ninyo para sa inyong mga pension. Opo, yan, yung QR, pasensya na po, hindi kasi ako high-tech, yung QR code. So, yung QR code na yan, naka-attach na rin sa inyong ID. Yun po yung balak po ng NCSC. Para lahat po ng senior sa buong Pilipinas, hindi na po kayo kung saan-saan, Diyos ko, ano ba, saan ba kukunin itong 500? Ano ba itong 1,000 saan ako kukunin? Lahat po na yan, sa iisa na lang po ninyong hawak. So, hindi na po ganun makapal ang wallet ninyo dahil sa kapal din ng ID. Buti sana kung sa kapal ng pension, sa kapal ng ID dahil lahat na lang may requirement ID. Ito po, iisang ID na lang ang i-release po ng NCSC para sa inyo. So, ang kagandahan po nito, kahit na sabihin natin na apply sa inyong barangay kasi hindi kayo favorite ng chairman, for example lang naman po yan na hindi na kayo maa-apply dahil ang pension ninyo ang siyang magkakaroon talaga ng programa. So yung mga senior citizen medyo malalakas na po ang loob ngayon dahil sabi nga ng mga senior ako may sarili na kami ahensya. Aba kahit hindi namin ka-chokeran ang barangay, hindi na kami pwedeng apihin dahil may ahensya na po para sa amin. Kaya medyo doon po lumakas ang loob ng mga senior citizen. Ibig sabihin, kagandahan po nito, yung inyong pagiging senior, irespeto naman po kayo. Kumbaga, bigyan naman kayo ng respect, bigyan na kayo ng pagpapahalaga. Kasi pati sa politika, dinadamay po ang ating mga senior citizen. O, itong grupo na ito, ay, sino na yan? Hindi naman ako tinutulungan yan eh. Di po ba nadadamay pati mga senior sa politika? Si Chairman Roland. Joke lang po. Mayayaman yan, please. Halimbawa, SSC card, SSC. Hindi ko kasama sa akin. Kung ba talaga yun? Alam niyo tayo kung nalilito kayo, pati ako kasi hindi pa ako senior nalilito. Hindi, ganito po yan. Ang isipin niyo na lang po, sa ngayon, ang NCSC, bino-workout nila, mahawakan na po lahat para sa inyo. Ito-turn over lang naman po yan ng government sa NCSC pag kumpleto na po ang nakarehistro. Hanggat hindi po kumpleto, watak-watak talaga ang inyong ID. Kahit saan may ID po kayo. ID sa PhilHealth, ID sa DSWD, ID sa barangay, ID ng grupo ninyo, ID ng hospital, lahat ng ID. So kaya po ito, talagang gampanan po natin tayo para katulad ng mga tanong ninyo, yung hahawak, iisa na lang po. Yan ang purpose ng ahensya po ng NCSC talaga. Para lang pa mga ipasok, di po ba susayang naman yung budget? Gusto nyo ba mapunta sa City Hall yung budget? Huwag na, definitely, huwag na. Ibig sabihin tayo, mas gusto na natin secured yung ating programa. Ito po ang aking ginagawa. Kaya siguro marahil, unang bumababa po ako sa mga barangay, naniwala po kayo, inaamot po nila yung pagbabago. Kung ano po dinadawilan nila. Kaso po, kesyo matapang po ako, dahil taga San Andres Bukid po ako, kahit ayaw po nila, bumababa pa rin po talaga ako. Eh nagkataon naman po, yung mga senior citizen natin, matatapang, may mga dalang baston, may mga dalang upuan, kahit daw hindi kami bigyan ng upuan sa barangay, sila may dala ng upuan, matutuloy pa rin din po yung aming program. So, ano ko po nakita yung pakikipaglaban din ng mga senior citizen para sa kanilang karapatan. Kaya sana po, sa inyong grupo, bilang isang senior citizen, kung meron po kayo, for example, sa grupo nyo, 100, 200, pwede po natin i-register yan, tutulungan ko po kayo. Para at least kung maging familiar na po kayo, pwede nyo na rin po tulungan yung mga ibang senior citizen po ninyo na kamiyembro, para at least sa ganung paraan po, yung programa nandyan na, makatulong po tayo sa kanila. Malaking bagay po yung 5,000 pesos every year. Kasi yung 500 na nagtsatsaga po tayo po nila. Diyos ko, minsan nga wala po. Mag-delay-delay pa, di po ba? Ito, walang delay. Kasi ang kalusugan natin mahalaga. So, kailangan dire-diretso po. So, yun lang po. Kung may mga tanong pa po kayo, naunawaan niyo naman po siguro yung ating online. Pero nakapagparehistro na po kayo. Okay. Kayo po, narehistro na din. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Kayo po. Ang mundo ay maganda po para sa aming mga senior citizens. Unang-una po,
ngayon hindi po kami nakakilala ng ganyan na mga leader na makakatulong sa aming mga senior citizen, lalong-lalo na kami mga sigaw sa sistema ng kung paano lalakarin ng benepisyo ng mga senior citizen. Kaya maraming salamat sa kanya na binibigyan niya ng dinaw kung paano makukuha ang aming mga benepisyo ng lahat ng